Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan at shoutout kay Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nang makita ng grupo ng mga tao ang babaeng ito, laking gulat nila sa kagandahan nito. Maraming lalaki ang nawalan ng kaluluwa sa lugar. Sila ay stupidly sa parehong lugar, at ang oras upang ipagtanggol Buddha ay condensed. Kahit na maraming kababaihan sa parehong trabaho ay nahihiya sa kanilang sarili kapag nakita nila siya. Babae din sila. Bakit ang ganda niya? Nang makita siya ni Aaron, hindi siya nag-alala. Ngunit hindi tulad ng iba, ang tibok ng puso ni Aaron, hindi dahil siya ay maganda, ngunit dahil siya ay si Qin Shuang. Ang tagapagsalita ay si Ye Guocheng sa tabi ni Qin Shuang. Sa oras na ito, na may ngiti sa kanyang mukha, ipinagmalaki niya na siya ay matikas at puno ng kumpiyansa na paghamak sa kanyang mga mata. Sinundan niya ang karamihan at dahan-daang lumapit. Pagdating nila, nagising sila sa kagandahan ni Qin Shuang. Sa pag-iisip ng mga salita ni Ye Guocheng, bigla silang nagalit. Ano ka ba? How dare you talk like crazy here? Madaling sabihin na si Ye Guocheng ay alagad ng sekta ng nihilismo. Si Ye Guocheng ay nakangiti ng may kumpiyansa. Nang marinig ito, may nagmuni-muni, ikaw ang makatarungang alyansa na nakipaglaban sa mga demonyo at nagligtas ng 400 batang babae sa lungsod ng Lushui ilang araw na ang nakalipas. Ye Guocheng smiles, exactly. This one beside me is the forerunner of our league and the leader of our league. It turned out to be Abbas Xianling. It's disrespectful. Nang mabalitaan nila ang tungkol kay Abbas Xianling, agad silang nawalan ng galit at sumaludo ng may paggalang. Sa oras na ito, yumuko si Chu Tian at tinanong si Fu Mei sa paligid niya, sino ang Abbas na ito? Bakit parang natatakot ang lahat sa kanyang pangalan? Panipi. Si Abbas Xianling ang pinuno ng Donghua Immortal Sect. Ang kanyang cultivation ay umabot sa antas ng siya ay isang tunay na master sa lahat ng direksyon. Fu Mei Kalsada. Pakinggan upang patayin ang masamang kaharian, Chu araw kaagad sarado bibig. Bagamat ang Zoxi ay naiiba lamang sa kungtong, ito talaga ang pagkakaiba ng langit at lupa. Kung mas mataas ang antas, mas mataas ito. Dahil napakahirap magsanay sa mas mataas na antas. Masasabi pa nga na ang bawat di makabuluhang yugto ay nangangailangan ng akumulasyon ng hindi mabilang na mga materyales at mga kasanayan, at ang gastos ay maaari pang gamitin upang linangin ang ilang taong kungtong, hindi pa banggitin ang pagkakaroon ng direktang pagtawid sa isang kaharian. Halos porsyento na ang pumatay ng kasamaan sa kungtong. Ang kungtong realm ay maaaring maging master ng lungsod sa mundo sa lahat ng direksyon. Ito ay isang mahusay na master. Obvious naman na ang Zoxi realm ang master sa mga masters. Nang makitang tumahimik ang lahat, sinabi ni Ye Guocheng na may malamig na ngiti, ngayon, iniisip mo pa ba na mali ang sinabi ko? Kung walang pagtutol, ang pinuno ay gagawin ni Abbas Xianling. Panipi, nagkatinginan ang lahat, sino ang maglakas loob na sumalungat dito? Haha, si Abbas Xianling ay isang modelo ng ating henerasyon. Ilang araw na ang nakalipas, pumasok siya sa lungga ng Diablo para sirain ang kalaban at iligtas ang 400 babae. Isang pagpapala para sa amin ang magkaroon ng gayong tao bilang aming pinuno. Oo, ang espiritu na si Master Cade ay may mataas na inaasahan.
Siya ay talagang inaasahan na maging pinuno natin. Siya nga pala, isang grupo ng mga tao ang nagpalit ng direksyon ng hangin at pinuri ang madre. Bagamat lahat ay gustong maging pinuno, bagamat ang pansamantalang pinuno ay pansamantala lamang, maaari siyang gumawa ng kaukulang deployment sa labanan upang madagdagan ang kanyang pagkakataong makakuha ng kayamanan. Ngunit sa harap ng gayong Panginoon, hindi ako nasisiyahan, at kailangan kong kumbansihin. Kahit na napili na ang pinuno, hindi pa maitatag ang alyansang ito. Totoo naman, nang marinig ito, galit na sinabi ni Ye Gotcheng, anong problema? May problema ka pa ba kay Abbas Xianling? Panipi, umiling si Zinpiao at tumawa, dapat magkaisa ang tinatawag na alyansa. Kaya naman, kung magtatagumpay ang isang alyansa, kailangan itong matugunan ang kondisyong ito. Ngayon, may paraan upang subukan ito. Paano subukan? Malamig na sabi ni Ye Gotcheng. Para sa langit, pagkatapos ay tumingin siya sa karamihan ng tao sa likod niya, pumatay ng demonyo. Sa mga salitang ito, lalo pang nagtitinginan ang mga tao, pinapatay ang mga demonyo at nag-aalay ng mga sakripisyo sa langit. Kung titingnan ang mga mata ng totoong float, kitang-kita kung ano ang hahanapin sa karamihan. Napahalo ka na ba ng mga tao sa masamang paraan? Aaron, hindi ka pa ba lalabas? Biglang tumingin ang tunay na float kay Han 3,000 sa likod ng karamihan, at ang kanyang bibig ay puno ng mga kamangha-manghang salita. Ang mga tao ay nataranta pabalik upang tumingin, sa oras na ito ng Aaron, biglang mula sa karamihan ng tao ng A, B, C, D, agad na naging focus ng madla. Aaron. Ano? Aaron ba iyon? Labis na nagulat ang isang grupo ng mga tao, lalo na ang mga tao sa paligid ng Aaron, na nagmamadaling tumalon palayo sa kanya at tumingin sa kanya ng may pagtataka at pagbabantay. Si Han Sanchen ay lubos na nalilito. Bigla niyang binali ang bewang niya. Noong una, naisip niya na ang tunay na Nima ay gumawa ng mga lumang trick ng Gangnam Up. Natural, wala siyang pakialam. Pero sino ba naman ang mag-aakala na bigla niyang binalingan ang kanyang mga salita at nagpasabog ng kulog sa kanyang sarili? Kaya naman, kahit si Aaron, na napakaingat, ay hindi inaasahan na ang mga bagay ay biglang magiging ganito. At ang buong audience, isa-isang nakatingin sa kanya. Anong sitwasyon ni Nima? Ay, natigilan talaga si Aaron. Nang makitang muli si Aaron, parang nakita ni Ye Gotcheng ang kaaway na pumatay sa kanyang ama. Pula ang mata niya. Gusto niyang punatin ang Aaron on the spot. Pagkatapos pumunta dito, wala pa siyang nakitang tao, ngunit malamig at walang Diyos si Qin Shuang. Sa oras na ito, kapag nakita niya ang Aaron, tumibok ang kanyang puso. Ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay nawala. Mga Ginoo, bagamat siya ay Aaron, hindi siya ang Aaron na may palakol na pango. Isa lamang siyang traidor ng basura ng nihilismo. Malamig na sigaw ni Ye Gotcheng. Tama, nang iligtas namin ang babae sa Do City ilang araw na ang nakakaraan, ang lalaking ito ay pinuputol ang babae sa kuweba ng Diablo. Siya at ang nakangiting mukha ng demonyo ay kasabwat. Malamig ding sabi ni Lu Yunfeng sa oras na ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong tumstigo. Sa mga naristong babae, nagtago ako. Noong araw na iyon, may binabalak si Aaron na gawin sa akin. Buti na lang at dumating ang mga tauhan namin sa tamang oras. Kung hindi, hindi maiisip ang kahihinatnan. Namumukod tangi din si Gentle, na itinuro ang Aaron. Isang tao ang nagsabi na maaaring ito ay mali, ngunit ang lahat ay nanumpa na kahit na ito ay mali, ito ay totoo. Sa partikular, bahagyang tumanggaw si Abbas Xianling, at lahat ay kailangang maniwala dito kung hindi sila maniniwala. Itong Aaron, hindi ba Aaron? May nakarinig sa tinig ng nihilismo at agad na nagdududa. Oo, nagkataon lang ba? Pareho silang magkaparehas ng pangalan. Panipi, napakasimple lang. Siguradong nagpapanggap itong lalaking ito na ginagamit ang pangalan ng kanyang manugang para makatulong sa kanyang pamilya, at nagpapanggap bilang reputasyon ng iba. Napakalaking pagkakataon. Ilang daga pala ang nanloko sa mundo. Ang isang grupo ng mga tao ay nakikinig sa mga salitang ito, kahit na walang ideya na pumatay ng mga tao at magnakaw ng mga kalakal sa mata, ngunit sila ay tumitingin sa Aaron, sa ibang paraan. IPP ang treasure team ng Aaron sa oras na ito. Akala ko ang batang ito ay isang hidden master. Damn, hindi ko inaasahan na demonyo pala siya. Ngayon isipin mo,
Ang pakikipaglaban sa Smiley Face Devil, Tiger Fool at iba pa noong araw na iyon ay parang paglalaro. Naturally, ang layunin ay makihalubilo sa atin sa ganitong paraan. Damn, sasabihin ko sa iyo, paanong ang isang top-level ngunit hindi kilalang eksperto ay biglang lumitaw sa mundo ng walang anumang dahilan, ngunit sinira pa niya ang kahibangan ng tigre at ang nakangiting mukha demonyo. Pagkatapos ng mahabang panahon, siya ay kumikilos sa lungga ng fox. Ipakita sa amin ang mga kuneho na ito. Sa pagtingin kay Aaron na inatake ng karamihan, si Xiao Tao ay nababalisa. Pagkatapos ng kalahating araw na pag-aalinlangan, bubuksan na sana niya ang kanyang bibig, ngunit pinigilan siya ni Chu Tian. Galit siyang tumingin kay Aaron, Aaron, na misunderstood talaga kita. Hindi ko ini-expect na ganyan kakabasura. Hindi nakakagulat na maaari kang umatras mula sa piging ng hongmen ng gabing iyon. Pinagdudahan kita at tinanong kita, ngunit hindi ka sumagot, kailangan nating makaalis sa Du City. Panipi, kung iisipin ko ngayon, siguradong nalantad na ang mga gawain mo at sabik kang tumakbo para sa buhay mo. Mali talaga ang paniwala mo. Galit na sigaw ni Chu Tian. With that, Chu Tian looked around and said in a cold voice, kayong mga lalaki, bagamat kasama ko ang batang iyon, niloloko din ako ng batang iyon. Ang isa pang Aaron na hindi inaasahan, ngunit inaasahan din ay, sa oras na ito ay biglang tumayo si Fu Mei, tama, kasama rin namin siya sa kalsada, ngunit hindi inaasahan na mahuhulog sa kanyang pagtataksil. Wala kaming kinalaman sa kanya. Nang marinig ito ni Aaron, hindi niya agad napigil ang tumawa ng mapait, kahit na sinabi ng iba ang hindi pagkakaunawaan ni Chu Tian ay kabilang din sa naiintindihan na saklaw ng Aaron, ngunit bilang isang miyembro ng pamilya, hindi maaaring hindi alam ni Fu Mei ang totoo ni Aaron. Ngunit ngayon siya ay hindi atubiling itapon ang Aaron sa malayo, malinaw na ay upang makita ang karamihan ng tao, siya ay natatakot na isangkat ang kanyang sarili. Aaron ay talagang naiinis sa sukdulan. Tuldok, kapag ito ay isang bagay, ito ay basura, ito ay kawili-wili. Patunayan natin ang ating pagkakaisa. True float at this time a face light smile of lukang at Aaron, cold voice proposal way. Tama, patayin ang Diablo para maghain sa langit. Kahit na siya ay tunay na Aaron, pekeng Aaron, tunay na pagpatay at pagnanakaw, peke, maaari itong ituring bilang pag-alis ng isang malaking sakuna para sa tunay na Aaron. Lahat, tayo ay magsama-sama. Ngayon, ipaghihiganti ko ang mga babaeng naaresto. Damn it, si Aaron, na may magandang ugali, ay hindi maiwasang mapag-alitan ang tunay na lumulutang. Ang moldito na matanda na ito ay umikot sa ganoong paraan. Malaking bilog. Pagdating niya sa ulo, talagang para ipit ang sarili niya. Wala akong sama ng loob sa kanya. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay biglang namuo sa kanyang mga kamay. Nang si Aaron ay handa ng lumaban ng husto, ang tunay na float ay biglang naglabas ng isang salita na nagpagalit sa Aaron sa kanyang puso. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.